isang nayon sa burol ng Ilian sa lungsod ng Iriga, nakilala namin ang isang batang 13 anyos, si Robert Barquilla. Nakabilang sa pamilyang naninirahan sa isang tagong lugar na kung tawagin ay Black Village. Inaabot ng higit isang oras ang paglalakbay patungo sa kanilang munting tahanan. Matyaga nilang binabaybay ang daan, uminit man o umulan. Hindi na nila alintana ang layo ng kanilang lugar sa araw-araw na pagtaas-baba ng burol upang maghanap buhay, pumunta sa paaralan at iba pa. Maswerte na lamang ang mga magulang ni Robert dahil mayroon silang motor na sinasakyan papunta sa kasentruhan ng lungsod. Pag nagsasabto ka muna, ano po ninyo lulunadan? Nasadiri kami motor. Bilang konsumo na mo, nagkukuha kami gasolina. Ang po mga taga-sadikay niya pag migsaon pong baba, pero po ako masay sa pababa na mo, papunta ni Sentro 30. Patukan 40 abayan. So mas okay na po kanina po kamo sa diring lunadan sa naggagas na sa nagbuka motor ninyo kaysa po kung may commute po kamo mas magastos. Mas magastos. Ang isa lang mag-along 70 pa ay 60 pa baba. Pag po naman 70 o pera na yan labing tanggatos. Samantalang pag nagasolina kami, kamotor na mo, tanggatos lang maghapon na yan. Upang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa pamamagitan ng pagbebenta ng buko. Ano ba pinagkakabalan ninyo sa buhay? Habang kumakayod ang kanyang mga magulang, si Robert na muna ang bahala sa kanilang tahanan. Urot! Katulong ang kanyang mga nakababatang kapatid. Nakaabang na ang mga bata ngayong tanghaling tapat sa pagdating nila Ginang Filia at ng asawa nito mula sa pagtitinda. Umaasang mayroon silang pasalubong na matatanggap. Si Robert ay isa sa mga batang nangangarap at nagsisikap na makapagtapos ng pag-aaral. Sapagkat ayaw ng kanyang mga magulang na matulad si Robert sa kanila, hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Siya ay kilala bilang isang mabuting kaibigan. Anong klase mo na barkada? May kang magkaiba? Bilang gusto sa barkada, paano mo iya may lalarawan din ang ibin kaya barkada? Pero may kang magkaiba sa kagairo sa maya kamo? Isang mabait na kapitbahay, bilang po kapitbahay ko nila, ano po napamamasdan mo kilo? Maraming mga kalat na po kay Kaso. Mag-football, mag-sigit, tapos mag-atas mo. Mag-dinig, mag-satnap. Yan po sa nag-asin niyo sa lahat mga tao. Salamat mo po si Robert. Maraming po si Robert at magalang. isang mapagmahal na anak, at isang responsableng estudyante. Ako si
Pero na edad mo ba? Anong grade or year na ka? Sari ka nag-school. Nakakakuko and nakakapagsulit ba ka sa modules on time? So, ako kanimo nagtatabang mag-answer sa modules? Si Isay. Si ate mo. Ako'y ka ginagamit na gadget. Eda? So, paano ka, paano mo, di ba ganyan, minsan isa-search sa internet, paano ka nakakapag, kumulay ka? Nagbabasa lang ka, di ka nagsisearch. So, para kanimo, Robert, aring mas fácil, so face-to-face or modular? Face-to-face. Nga mas gusto mo to sa face-to-face kaysa kaning modular na adin. Mas dahil ang natuturan mo. Kuno ka mo naging magkaklase na modular. Kumusta man niyang maging kaklase? Bilang former teacher po ni Robert Bergelia, kumustahan ko lang po kamusta mo po performance po sa kapaglasi po kadibigin? So far po, kung nahandilan ko po iya, okay man po iya, at kuman po iya pag-igot sa pag-eskwela, regular man po na pag-lead niya sa eskwelahan. Nababayad ko man po sa performance niya, na iya man po nag-aaral, responsable ko iyang igin, maaasahan ko po ilang sa mga dito sa school, so mga mga rules, mga classroom chores, nagigiman po niya. Okay po ma'am. Sunod po nga po. Ano pong klase estudyante po iya pag nasa Actually po, pag iya po nasa school na, hindi man po iya naging problema sa mga classmates, talagang yung good. Actually po, magtatabang pa po iya sa mga kaklase niya dirin po nga nitong tao, pinagtatabangan niya, tiga-assistiyan man niya. Tapos sakali man po classmate niya gamit, pauuraman man po kading iginadita, medyo mariman po kaya baga buhay. Tama man niya, pero may man ako trabaho, okay man po iya. Tsaka igin po kading nagray naman, laka supportive. Kinig pa ba nga ako kanto niya na present. Kaya namang mayaman po ako kading iginadit tsaka pamilya. Last question po ma'am. Bilang usad pong teacher, ano po ang may tatawag pong kayo sa estudyante po? Lalo na po sa panahon mo po ng pandemic. Mai-advise ko sa nakading at iginaadi, may sabing kaikuan po na edukasyon sa panahon mo inigla ka importante po na aigin makatapos tangani po ako po si Ramaray na tuturo. Lalong-lalo na po na larang taas po ka na presyo ka na gasolina, kinida po kita hanap buhay, dasin tabo, kadipisin po ka buhay mo. Kaya alsad ko sa ng advice ka din, iginaadi, tumako sa pag-eskwela, mag-igot, tangani po, maging marayman po iyang igin, ako, pakinabang sa pamilya at sa komunidad. Pag-abot ka pa na. Okay po ma'am, thank you very much po. Walang anuman po. Halina't ating mas alamin ang buhay at pamilya ng batang si Robert. Nay, nakapag-klase or nakapagtapos po ba kamo sa college? Sari po kamo Nakakaabot sa nakong graduate high school. Sari po kamo nag-klase po. Nagtukuan bato. Tapos nangaray na apon po kanyo po. Aray na ako. Pwede pong magpabistado po muna kamo. Ako po si Opinion Martiria. Certificate ko lang. So, pira po ka muna kay Star po sa linguan po sa balay po. Lima po. So, bali po, pira po namin po na
igin po ninyo? 11. So, 5 na lang po ang naka-start po sa akin. Tulog plus ka mo po. Hindi nga pinapa-school ninyo. Ano ba pinagkakabalan niyo sa buhay? Ito po ang income ninyo sa usad na adto. Depende. Minsan nakaka 1,000 plus man. Minsan may 2,000. Sa usad na po na. Iba pang ano, kuwan. Happy lang. So, uno po ninyo binabudget oral daw ninyo. So, galing sa pakita din sa to income. Namamakan ako sa kitchen ko kakain ng baloy. Sinada ka may bugas. Ngayon na kahit pa naman sabi ng rekado. Kuwan ka rin kami ko sa dito. Pinamakan ko na. Ato naman sabi mo ito. Nagsasabi baloy mo. Kahit mag-aalit pa. Pero ari po na sa pinakadakol ninyo, pinaglalaanan ng ano. At pinakadakol kong po, budget apag ulo ko ka So, pera po na isuulog ninyo katong motor. Ano po, ang bulanan? wala naman. Pera po, inaulog ninyo. Ito po. Ang mataman po ka mo naglalaan sa pangulog sa tumotor. Amo ninyo yung pinaglalaanan. Kasi siyempre, namamakatami sa pag-tinda na mo, hindi kami service. Kaya pinag-ipaw ko na matagila na mo ang store. Ano yung pinagpupupunta na mo matagposa. Magdali naman ang matagposa. Ilang months na lang po bago ka. 7. So, ako po kung sa kuryente. Nagpipiraman po abil sari. So, pinakadakol na bill ninyong nabayaran. Ang pinakauda pa ko yung 300 plus. Tapos ano po sari ang mga ornaments, appliances na. Parang balik TV. Tapos ano lang kawan. Video. May sa tubig niyo po sari, dapo ka mo problema sa tubig. O, sari po ka mo ka nagpulog. Sa baba. Sa madera. Malayo po. Arayo po Sa sari. school lang, sa baba. Ano po ang pagsagop ninyo? Ako po kang service or nagkabaklay lang po an? Nakamotor po. So, naago po kang sa dinawasa. So, bali po sa iniinom ninyo tapos sa ginagamit sa bali ninyo sa tubong aming galing. Bakal na naman. At mamiraman po, bakal ninyo katutin. Sa katansinan. Kaya magyakog mo na ako na kami sa katansinan. So, bali po sa third na aldo, nakakapat po ka mo sagaw, balik. Ang pamilya nila Robert ay umaasa lamang sa lupaing pagmamay-ari ng gobyerno, kung saan kanilang itinayo ang kanilang munting tahanan nang sa gayoy mayroon silang mauwian. Pero taon na po kamo naka-start po sa atin. Mga 10 years. Tapos, sa amin, sa diri po ninyo din nalagaan. Buko aling nakikipag-group sa naman. Bale, isa po ang na-owner na nalagaan. Aling ancestor na nasa gobyerno. Nang tanungin namin si Robert tungkol sa kanyang pangarap sa buhay, ito ang kanyang naging kasagutan. Nais niyang maging isang pulis. So, Juan, ano ang pangarap mo sa buhay? Pulis? Nga gusto mo maging pulis? Makatabang, lalo na sa pamilya nga ni. Lalo na nga na pandemic lang sakit ka buhay nga ni. O yung mga unang isay, inspirasyon mo, ganing makamit mo din pangarap mo din o makapagtapos ka sa pagklase. Wow! Ang pamilya mo nga ni. In the future, kapag halimbawa nga pulis na ka, or tapos na ka sa pagklase, at kunay ka maray na trabaho, o kunay ka maray na buhay, paano mo man matatabangan sa mga nagtabang kanimo kung nagkaklaseng ngay kanguan? Paano mo man sira masusuklian? Tama, very good. Kanguan, pagkatapos mo mag-answer ngayon sa module, ano mga pinagkakabalahan mo o ginigibo mo paka-answer mo ka module?
Ay, nagngangayamin. Ano mga ginangayamin mo? Ayo, taya-tayahan. So, dakil man ang mga kangayaman mo sa di, o matitipon man ka mo. Ano nga ba ang karaniwang pangungutya ang natatanggap ng mga indigenous people sa kamay ng mga mapangmatang tao? Ayon sa kanila, nakasistema na sa utak ng ibang tao na hindi sila makakapagtapos o walang mararating sa buhay. Habang pinapanood ko ang naging pahayag ni Robert sa aming panayam ay humanga ako sa kanya. Nakita ko kung paano siya bilang isang anak, kapatid at kaibigan. Napakasipag niyang bata maging sa pag-aaral. Ayon sa kanyang ina ay isa siyang honorable student. Pinag-iigayan niya rin ang pag-aaral dahil ito ang magiging susi niya patungo sa tagumpay na minimithi. Sa loob ng ilang oras ng pamamalagi sa lugar nila ni Robert, ay aking napagtanto na mali ang iniisip ng mga mapangmatang taong tungkol sa kanila. Nakita ko kung paano tumulo ang kanilang pawis sa pagtatrabaho upang maiahin lamang sa lamesa. Ang lahat ng bata ay masaya at hindi pa nai-impluwensyahan ng gadgets. Napakasimple lamang ng kanilang pamumuhay, tahimik at walang kaguluhan. Sinasabi ko sa aking isipan na ito dapat ang pinag-uusapan ng mga tao, hindi ang negatibong bagay tungkol sa kanila. Naalala ko ang isa sa mga pangarap ni Jose Rizal. Nais niyang makilala ang Pilipinas sa mas makabuluhang pag-aaral, hindi sa pagiging salbahe lamang. Ganun rin sana tayo sa ating mga kapatid na indigenous people. Sila ay katulad rin natin na mayroong pangarap na nais abutin kahit gaano pa ito kahirap maabot. Maray na Aldo po, as a Filipino po, buko po talagang basta-basta pagiging mahirap. Kaipuan ta po sa di permi diskarte, tangani pong ago kita maitusto sa pangaraw Aldota. Lalo na po sa lugar ni Rananay, usad pa po, kamutangan nira sa lugar, masakit ag mapagal. Amo po bagay na sabi na kaipuan mo nang magsakit na magtukad, pero pag naabot mo man atok-tok o lugar na tuyo mo sulit man talaga. Mauuda kapagalan. Mai-advise ko man po kay Robert na siya magtapos, mag-adal permi, mag-adal sa maray, ngani siyang makaanap sa maray na trabaho, matabangan niya si Rananay na siya maging ihemplo para maiahon sira sa kahirapan. Bilang isang mag-aaral, katulad ni Robert na umaasa at nangangarap para sa magandang kinabukasan, masasabi kong walang imposible para sa taong puno ng pag-asa para sa pangarap sa buhay. Dahil sa sitwasyon ni Robert, hindi madaling magdala ng isang obligasyon sa loob ng tahanan at paaralan, habang nagtitinda sa malayo ang kanyang mga magulang. Siya lamang ang inaasahan sa loob ng kanilang tahanan na magbantay at mag-ayos ng kanilang bahay. Ito ay isang malaking responsibilidad bilang naiwang nakakatandang kapatid. Kailangang bumangon ng madaling araw upang tumulong sa paghahanda ng mga paninda na ititinda ng kanyang magulang sa palengke. Nasaksihan namin ang bawat pagpupursige ng batang si Robert para sa kanyang pangarap at para sa kanyang pamilya mula sa loob ng kanilang tahanan, pagiging estudyante at bilang isang magandang ehemplong kaibigan at nakakatandang kapatid. Malungkot mang isipin na medyo kapos o sakto lang ang kinikita ng kanyang magulang para sa kanilang 5 magkakapatid sa loob ng tahanan para sa pang-araw-araw ay sinisikap pa rin mas kumayod ng kanyang magulang para sa kanilang mga naiwang mag-aaral. Sa sitwasyong ito ay masasabi kong mas pinatatatag ni Robert ang loob ng kanyang mga magulang dahil sa pagiging achiever nito, masipag at mahusay na bata at mag-aaral. Bilang isang mag-aaral ay nakaka-inspire at nakakataba ng puso
na sa panahon ngayon ay may mga mag-aaral at bata pa palang tulad ni Robert na todo ang kayod para sa pamilya at para sa kanyang pangarap. Isa siyang magandang ehemplo ng mga kabataan na sinabi ni Rizal, na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Maraming aral ang pwedeng makuha sa dokumentaryong ito, lalo na't karamihan ng mga kabataan ngayon ay umaasa pa rin sa kanilang magulang. Maraming kabataan pa rin ang naliligaw ng landas dahil sa pagsuway sa kanilang magulang. Ngunit sa kabilang banda ay may natitira pa rin katulad ni Robert na puno ng pag-asa at aral sa buhay. Sana ay maging inspirasyon ang dokumentaryong ito sa lahat ng kabataan na sa kabila ng lahat ng hirap at pasakit sa buhay ay mas maging matatag at matyaga lang tayo dahil lahat ng pangarap natin ay mayroong kaakibat na gantimpala mula sa itaas. Ayon nga kay Rizal, kabataan ang pag-asa ng bayan. Katagang pamilyar saan mang panig ng bansa. Katulad ni Rizal na hindi tumigil sa pagkamit ng kanyang mithiin para sa ikabubuti ng bawat Pilipino, wala ring sinuman ang makakapigil sa batang si Robert sa pagtupad sa kanyang pangarap. Hindi lamang para sa kanyang pamilya, maging sa mga walang sawang tumulong sa kanya, lalo na sa mga panahong siya ay nangangailangan. Sa panahon ngayon, isa si Robert sa mga batang malaki ang pag-asa para sa kanyang kinabukasan. Pinatunayan niya lamang na hindi hadlang ang kahirapan upang maabot ang kanyang pangarap. Katulad ni Rizal na nais baguhin ang kaisipan ng dayuhan tungkol sa mga Pilipino, nais din ng batang si Robert na mabago ang pagtingin ng mga tao sa kanilang mga naninirahan sa kabukiran. Nais ni Robert na magsilbi siyang instrumento upang mabakli ang pangmamaliit sa kanila. Nais niyang patunayan na kaya rin nilang makipagsabayan sa mga taong katulad natin na naninirahan sa urban. So bilang ano po kami salamat, ikaw po kami sa simpleng regalo. Sana nay, ang simpleng regalo po na bumalik ka po sa mga Hindi mo nga di. Oh, di ka pa. Bumbok mo talaga yan. Jingat Ako na pika na ipang gatas. Ako na Yes, Nay. Ito. Para saan ka bumabangon? Para saan ka bumabangon? Sabi ko. Bagaan. Wow! Thank you po, Nay, sa lahat po ng anak ko. God bless po. Nanay pa yung picture kita.